Samantala, sari-saring problema ang dinanas ng ilang motorista at residente sa Bacoor, Cavite matapos bumaha dahil sa magdamag na ulan. Meron daw nakagat pa ng daga at merong nawala ng plaka ng sasakyan. May unang balita live, si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. Narito ako sa bahagi ng Mambog Road sa Bacoor, Cavite. Humupa na ang baha dito pero kagabi umabot daw sa hanggang bewang ang taas ng baha. Meron pang nakagat ng daga. Hindi na gaanong malalim ang baha sa bahaging ito ng Mambog 4 sa Bacoor, Cavite pasado alas 2 ng madaling araw kanina. Pero umabot daw hanggang sa bewang ang taas ng baha rito kagabi kaya hindi nakadaan ng mga sasakyan. Ang naka-e-bike na ito, nag-aalangan pang dumaan kahit hindi na ganun kataas ang baha. Kalaunan, nakadaan din naman sila. Naabutan namin ang tricycle driver na si Tonton na nagkawang gawa ng magtanggal ng mga nakabarang basura sa drainage. Sila rin naman daw kasi ang mahihirapan kung hindi pa huhupa ang baha. Kasi barado na po eh. Para mabilis po bumaba yung tubig. Ang 32 years old naman na si Jomar, nakagat daw ng daga kagabi sa garahe nila. Ninigarilyo ako dito, kinagat na lang ako bigla. Laki ng daga eh, lumalaban sa tao eh. Magpapaturok daw siya ng rabies vaccine. Sa kasagsagan ng baha, naabutan din namin ang lalaking ito na may napulot pang plaka ng sasakyan. Madalas daw mangyari ito lalo kapag mataas ang baha. Isinabit nila ito sa poste para makita ng may-ari ng plaka. Ang lalaking ito, nagbaka sakaling makita ang nalaglag niyang plaka, pero bigo siya. 10 PM po, mga hanggang bewang po yung baha simula dito. So, alam ko kaya naman ang pick-up ko eh. Kaya dinaan ko siya. And all of a sudden, pag uwi ko ngayon, napansin ko wala na yung harapan na plaka ko. Sabi ng mga residente, matagal na raw nilang problema ang baha sa bahaging ito ng Mambog Road. Kaya ang karamihan ng mga residente rito, naglalagay ng mga sandbag sa labas para hindi pasukin ang kanilang bahay. Bukod sa Mambog, mataas din ang baha sa bahagi ng Bayanan Road. Igan, wala pa namang napaulat ng mga residente kinailangang ilikas kasunod ng mga naranasang pagbaha. At samantala bukod po sa Bacoor, wala na rin pong pasok sa lahat ng antas sa public at private school sa buong probinsya ng Cavite. At yan ang unang balita. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kumusta natin ang biyahe ng ating mga kababayan ngayong maulang umaga. Live mula sa Mandaluyong, may unang balita si EJ Gomez. EJ! Iga na makulimlim ngayon dito sa kinatatayuan namin sa Mandaluyong na isa sa mga lugar na binaha kagabi na umabot gutter deep at pabalik-balik din yung ambon. Actually kakaulan lang din kani-kanina lang at dahil rush hour na ay may traffic na din. Dito sa intersection sa may Acacia Lane at Shaw Boulevard, dagsana ang mga motorista. Marami ring commuter na nag-aabang ng masasakyang jeep. Yung tumitigil na jeep dito ay yung biyaheng Pasig-Quiapo. Sa mga oras na to, may traffic build-up na, partikular dito sa may intersection nga, lalo na kapag humihinto ang mga jeep para magsakay ng mga pasahero. Medyo mahangin sa mga puntong ito at mas makulimlim kapag diniretso itong Shaw Boulevard patungong Kalentong. Iga na may mga nakausap tayo kanina, karamihan sila sa kanila yung mga commuter dito na nandyan lang sa harap natin na nag-aabang ng kanilang mga masasakyan na jeep na biyaheng papuntang Pasig at yung iba sa kanila ay nag-rush or naghahabol ng kanilang oras papasok ng trabaho at kapansin-pansin na marami sa kanila ay may mga dala na talagang mga payong dahil dun sa inaasahan nga nila na pag-ulan ngayong araw. Iga niya ng latest mula rito sa Mandaluyong City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nagsagawa ng operasyon ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITX, dahil sa mga reklamo may nangongontrata raw ng mga taxi. May unang balita live, si James Agustin. James! Igang, good morning. Umabot na sa 3 taxi driver yung natikitan sa operasyon ng SAIC ngayong umaga na naaktuhan na naghihintay ng mga pasahero dito sa labas ng PITX. At sila din naman po ay wala doon sa tinalagang taxi bay.
Inabutan ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ang mga taxi na nakahinto sa labas ng PITX at naghihintay ng mga pasahero. Ilang metro po ang layo niyan sa itinalagang taxi bay. Kinumpiska ang driver's license ng mga taxi driver, inisyuhan sila ng temporary operator's permit na ang nakasaad na mga paglabag ay illegal terminal at obstruction. Ayon kay Rayson De La Torre, ang officer in charge ng SAIC Special Operations Group, nakatanggap sila ng reklamo na may mga taxi na nangongontrata ng mga pasahero. Karaniwan daw nangyayari ito sa mga taxi na pumupesto na lang sa labas ng PITX at hindi na pumipila sa taxi bay. Paliwanag ng isang taxi driver, hindi siya nangongontrata ng mga pasahero at ngayon lang daw siya napunta sa lugar. Ang isa pang taxi driver, sinabi na hindi naman daw niya alam na bawal magsakay doon sa lugar ng mga pasahero. Samantala, nagpaalala naman po ang SAIC doon sa mga pasahero na kung maaari sumakay doon sa itinalaga na taxi bay para maiwasan yung mga ganitong insidente, lalo-lalo na yung mga pangongontrata ng ilang taxi driver. Yan ang unang balita mula rito sa Parañaque City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Problema sa ilang pamilihan sa Pangasinan ng pagtaas ng presyo ng sibuyas. Binabatayan ding hindi makapasok sa merkado ang imported na sibuyas na kontaminado umano ng E. coli. Live mula sa Dagupan City. May unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ. Igan na maigpit ang monitoring ng otoridad sa mga ibinebentang sibuyas sa mga pamilihan sa Pangasinan. Ito'y upang matiyak na ligtas kainin ang mga sibuyas sa merkado. Tiniyak ng Samahang Industriya ng Agrikultura na walang nakakapasok na imported na sibuyas na kontaminado ng E. coli sa Pangasinan. Wala ring pangamba ng kontaminasyon ng E. coli sa mga ibinebentang sibuyas sa merkado. Maalawakan ang ginagawang monitoring ng sinag sa Bagsakan Market maging sa mga pamilihan. Posibleng magdulot ng matinding gastrointestinal disease ang sinumang makakain ng mga produktong kontaminado ng E. coli. Naharang naman ng Department of Agriculture. So far, wala tayong news na nakapasok dito sa ating lalawigan. Sa Mangaldan Public Market, halos kalahating taon na rin daw hindi nakakaangkat ng imported na sibuyas ang ilang negosyante. Native na sibuyas o mga locally produced na sibuyas ang nabibili nila sa Bagsakan Market sa Urdaneta City. Karamihan dito naanil sa Pangasinan at Nueva Ecija. Mas maganda yan kasi yung imported. Ang nagiging problema lang ngayon ay ang patuloy na pagtaas sa presyo. Ngayong linggo lang, 10 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng pulang sibuyas. Kahit hindi pasok kasi kailangan, madam, okay lang. Medyo mura-mura kaysa yung pulay. Oo, mas okay itong native kasi safe. Sa ngayon, nasa 140 pesos hanggang 150 pesos na ang presyo ng pulang sibuyas, habang nasa 90 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Nasa 140 pesos naman ang kada kilo ng bawang, habang nasa 200 pesos ang kada kilo ng luya. Igan na tiniyak ng sinag na sapat ang supply ng lokal na sibuyas sa bansa. Magtatagal ang supply ng sibuyas hanggang sa huling kwarter ng taon. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, CJ Torida ng GMA Regional TV. Nasa The Hague, Netherlands muli ngayon si Vice President Sara Duterte para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustodiya ng International Criminal Court. Inalmahan ng bise ang pagtulong ng ating gobyerno sa mga gastusin para sa mga witness ng ICC. May unang balita si Marisol Abdurrahman. Una, sinasabi nila walang ebidensya pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila palabayaran yung pagbabiyahe. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong ng gobyerno sa gastusin ng mga saksing haharap sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinihingan namin ang reaksyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pagaman dati na niyang nilinaw na ang ibibigay lamang ng gobyerno ay yung para sa seguridad ng mga saksi at hindi ang pagbiyahe patungo sa The Hague. Tinanong din ng bise hinggil sa sinabi ni Remulla tungkol sa mga ebidensya laban sa dating Pangulo. Kaya nga umabot sa ICC ito Kasi dito, binura na lahat ng pwedeng burahin para hindi matuloy ang mga kaso. Ang komento dito ng bise. Gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun.
soon, very soon. Hiningan namin ng pahayag ang Justice Department kaugnay niyan. Nasa The Hague muli ang bise para dalawin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa ICC. Ayon mismo sa VP, ilang araw siyang mananatili roon. Si PRD, ipa-expound kung ano yung skin and bones. Payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo. Hinggil naman sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na tigilan na ang pamumulitika, sabi ng bise. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Wala naman kaming ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. Muling iginiit ng Malacanang na wala silang kinalaman sa impeachment case laban sa bise. Tugon naman ng palasyo sa balak ng defense team ng dating Pangulo na isumiti sa ICC ang report ng Senate Committee on Foreign Relations na nalabag umano ang karapatan ng dating Pangulo nang siya ay arestuhin. Baka maging negatibo pa po sa kanila. Kung makikita po siguro ang pag-iimbestiga doon at makikita kung paano ito ginawa, siguro hindi naman po bulag ang ICC judges para makita kung ano ba talaga yung maaaring naging katotohanan dito. Ito ang unang balita. Marisol Abduraman para sa GMA Integrated News. Hindi nagustuhan ng Malacanang at ilang kongresista ang pahayag ni Senador Mig Zubiri na isang witch hunt ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas mainam na iwasan ng mga senator judge ang mga ganyang pahayag dahil nakikitaan niya kung saan sila kumikiling. Pagiging impartial o patas din ng isang senator judge ang binigyan diin ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor. Dagdag ni ML Party List Representative Laila De Lima na inaasahang sasali sa prosecution team, insulto sa Kamara at sa mga nag-high na impeachment complaint laban sa bise ang mga sinabi ni Zubiri. Kahit tinawag na witch hunt, iginiit ni Zubiri na kailangan gawin ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court, alinsunod sa konstitusyon. Sinisikap ang kuna ng bagong pahayag si Zubiri kaugnay sa mga sinabi ng Malacanang at mga kongresista. Sabi naman ng bise na kasalukuyan nasa The Hague, Netherlands, ayaw na niyang makisali sa anyay sagutan ng mga mambabatas. Witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial ni hindi pa nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. Also an insult to the various groups that filed those first 3 impeachment complaints bago nag-adopt diretso yung more than 1/3 of the members of the House. Tinututulan ng pribadong sektor ang mungkahing buwagin na ang K-12 program. Batay sa pahayag ng Philippine Business for Education, hindi disenyo ng programa ang problema, kundi ang pagkukulang sa pagpapatupad nito. Kabilang sa mga inirekomenda nila, palakasin ang foundational skills gaya ng reading at math, iayon ang curriculum sa pamantayan ng mga industriya at pagbutihin ang pagsasanay ng mga guro. Isinulong ko ba kailan sa Senado na alisin na ang senior high school dahil bigo raw ito na makatulong sa pagkakaroon ng skilled at job-ready graduates. Si Pangulong Bongbong Marcos una nang nilinaw na hindi siya tutol sa K-12 program. Inatasan na niya ang Department of Education na palakasin ang pagpapatupad ng programa. 12,000 pulis ang ide-deploy sa ika-4 na State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 28.
Posible pa raw yan madagdagan kung kakailangan ng dagdag seguridad sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City at sa palibot nito. Ayon sa PNP, may napagkasunduan naman sila na karagdagang puwersa. Paalala naman ng pulisya, kailangan ng permit na mga gusto magsagawa ng kilos, protesta. Hanggang Tandansora lang din daw papayagan ang mga rallyista. Mga kapuso, hindi pa tapos ang big surprises ng ex-housemates. Tuloy na tuloy, excited na siya. Oh. Excited na ang The Big Co-Love FanCon event nila sa Araneta Coliseum sa August 10. Present dyan ang favorite Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates ninyo. Hindi mawawala siyempre ang Big Four at ang big winner duo na sina Mika Salamanca at Brent Manalo o Breka. Perfect for a breakfast show. Ongoing na po ang ticket selling para sa event. Bili na! Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.